boss, pag-usapan natin itong tungkol dito sa paggawa ng anilyo, no? Pansinin nyo si Kuya, binebend niya itong anilyo. Ang ginagawa niya, meron siyang isang tubo, no? Tapos yung dulo ng bakal, binebend niya. Kung titingnan natin, may mga pako na nakausli, no? Ayan yung pagbend ng anilyo. At pansinin nyo yung dulo ng anilyo, kabilaan, nakabend siya, no? Ng 135 degrees. Binebend niya ng 135 degrees. Sa totoo lang, yung sistemang ganito, tama ito mga boss, no? Dapat talaga binebend yan. Para maiwasan yung pagdating ng araw, dudulas ang anilyo. Yan kasing anilyo na yan, yan yung humahawak ng main bar, no? Ng biga man yan at poste. Kaya napaka-importante ng role ng anilyo. Pag sinabing anilyo mga boss, dito sa atin, yung anilyo lateral ties na yan at saka stirrups na, no? Pero ang tamang tawag dyan, pagka sa poste, ang tawag dyan ay lateral ties. Pero pagka sa biga, ang tawag dyan ay stirrups. Yung anilyo na yan mga boss, no? Merong minimum diameter yan pag ginagamit sa paggawa ng bahay at mga gusali. Yan ay 10 mm diameter, no? Pag ginamit sa poste at saka sa biga ng bahay at mga gusali. Pagkatapos yung hook na yan mga boss, merong tamang haba yan, no? Merong minimum length yung hook na yan. Kung halimbawa yung diameter natin 10 mm diameter minimum, no? Ang tamang length ng hook na yan ay 3 dB plus 75 mm. Yun yung minimum, no? Kaya kung ang anilyo natin, ang taba ng bakal ay 10 mm diameter, yung hook, ang haba niyan minimum ay 3 times 10 mm, 30 mm yon plus 75 mm, 105 mm ang minimum na haba ng hook na yan. Ayan yung haba ng mga hook. Ang isa pa na dapat nating malaman sa mga anilyo mga boss, no? Yung mga hook niya, pansinin nyo, hindi siya naka-align ng isang align lang, no? Alternate yung location. So, yung hook niya ito, tapos sa susunod wala, meron, wala, meron. So, ganun yung location mga boss ng mga hook na yan, no? Hindi pwedeng meron, tapos meron uli. So, dapat alternate yung location yan. Tapos yung pangtali na alambre dyan mga boss, number 16 GI wire yan, no? Ayan yung mga dapat nating malaman sa anilyo mga boss, no? Or stirrups man yan or lateral ties, no? Ngayon yung unang mga spacing ng mga anilyo na yung mga boss, maximum niyan is 50 mm, no? Ayan yung spacing ng mga naunang anilyo, no? Okay, ayun lang mga boss, no? Yung naging topic natin sa anilyo. Mga boss, pag-usapan naman natin itong mga bakal ng biga. Etong nakikita natin itong mga boss o yung beam rebars, no? Dito sa bakal ng biga mga boss, may makikita tayong mahabang bakal. Ito, no? Yung nakikita nating dalawa sa taas at meron ding dalawa yan sa baba. Ang tawag dyan ay longitudinal bar, no? O ang tawag dyan ay main bar ng iba, no? Ang main bar na yan mga boss, ang minimum na dami niyan ay 4. Hindi na pwedeng bumaba pa sa 4. At dapat, kung 4 yan, 2 sa taas at 2 sa baba. Ayan yung bilang ng main bar o ng longitudinal bar, no?
Etong mahabang bakal na ito mga boss, ang minimum na taba niyan, ipopost lang natin yung video natin, no? At lalapitan natin. Ang minimum na taba nito mga boss, etong main bar na yan o longitudinal bar ay 12 mm diameter, no? Ngayon pag-usapan naman natin mga boss, eto namang splicing, no? Etong nakapa-splice na bakal na ito, gaano ba kahaba etong pagkaka-splice nito, no? Etong magkapatong na bakal na ito or itong dugtungan, no? Eto mga boss, ang minimum na haba nito ay 60 dB or 60 times diameter nung bar. Imumultiply lang yung taba ng bakal sa 60. Ayan, kaya kung ang taba ng bakal ay 20 mm, ita-times natin ng 60, ang lalabas niyan ay 1,200 mm or 1.2 meters. Ayan po yung minimum na haba ng splicing, no? Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no? Ito namang stirrups, no? So, pagdating dito sa mga anilyo mga boss o stirrups, ang minimum na taba ng bakal ng mga ito, ang gagawin natin ay i-post muna natin yung video at lalapitan natin yung mga stirrups na ito, no? So, ngayon dito mga boss, ito yung stirrups, no? O yung anilyo sa Tagalog, no? Pag sa biga kasi stirrups yan, pagka sa mga poste ay lateral ties, no? Ang minimum na taba ng bakal ng mga stirrups na ito ay 10 mm diameter. Ayan po yung dapat nating ilagay kung gagawa tayo ng stirrups, no? 10 mm diameter yung minimum. Ngayon, itong pinangtatali mga boss na ito, no, yung alambre na ito, ang ginagamit dyan ay number 16 GI wire, no? Kagaya ng ginagawa ni Kuya, no? Etong ginagamit niya na pantali na alambre is number 16 GI wire yan, no? Ang karaniwang haba naman ng alambre ay 25 hanggang 30 cm, no? Or 1 foot. Ayan po yung tungkol sa stirrups at saka sa alambre. Okay, puntahan naman natin yung iba pang parte. Ngayon pagdating dito mga boss sa bakal ng biga, at kung titingnan natin yung dulo ng biga, no? Yung dulo ng bakal ng biga, meron tayong makikita dyan. Lalapitan natin mga boss, no? Dito sa may bandang dulo rito, kung lalapitan natin yan, meron tayong makikitang hook dito, no? So, nakapahook sa dulo yan, ito yon, no? Ang tawag dyan ay development length, no? Ang minimum na haba niyan mga boss ay 16 dB or 16 times diameter ng bar. Kaya kung 20 mm yung taba ng bakal natin, times 16 ay 320 mm ang minimum niyan, no? Ayan yung mga kaalaman na dapat nating malaman sa biga. Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo yung video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.